Dear Miss Kea, magandang araw po sa inyo, pati na rin sa inyong mga masusugid na taga-subaybay. Itago niyo na lang ako sa pangalang Christine. 37 years old na. At 7 years na rin kasal sa Mr. Kong si Arnold na mas matanda sa akin ng 10 taon. Hindi ko akalain na darating yung time na isi-share ko rin ang kwento ng aking buhay. Masarap din kasi pala sa pakiramdam. Gumagaan ang dibdib mo. Kaya't heto po ako ngayon, handang ibahagi kung paano humantong sa puntong to ang buhay ko. Hindi ko alam kung kailan eksaktong nagsimula ang lahat. Basta isang araw, nagising na lamang ako na pagod na ako. Pagod nang maging asawa niya. Pagod nang maghintay. At ang story nito ay istorya kung paano kami nagkaroon ng relasyon ni Marcelo, ang driver ng asawa ko. Sa totoo lang, hindi po kami hirap sa buhay. May kaya ang pamilya ko, may kaya rin ang mister ko. Si Arnold po ay isang doktor. Kilalang kilala sa larangan niya, na halos buong buhay niya ay umiikot sa trabaho niya. Mayroon kaming 2 sasakyan sa bahay. Ang isa para sa kanya, ang isa naman ay para sa akin. Pero dahil hindi naman ako marunong mag-drive, napagdesisyonan ni Arnold na magtalaga na lamang ng driver para sa akin. Doon pumasok si Marcelo. Si Marcelo ay dati na niyang naging driver. Kilala niya na noon pa. At ayon sa kanya, mahirap daw maghanap lalo na ngayon ng mapagkakatiwala ang tao. Kaya si Marcelo ang ginawa niyang driver ko. Wala akong naging pagtutol. Sa isip ko naman noon, driver lang siya, wala namang dapat ikabahala. Si Marcelo ay 34 years old pa lamang. Moreno, matangkad, at maayos ang pangangatawan. Mabait siya, marunong lumugar. Pamilyado na rin siyang tao. Alam ko yon mula pa lang sa umpisa. Kaya naman hindi ko naisip na magiging malapit kaming dalawa. At hindi ko inakalang doon magsisimula ang lahat. May negosyo akong restaurant. 2 ang branch. At iyon ang madalas kong pinagkakaabalahan. Araw-araw akong lumalabas, may meeting, may inspeksyon sa mga branch ko. At kung minsan uuwi na rin akong pagod. Si Marcelo ang palagi kong kasama, kakwentuhan at kabiruan. Sa 7 taon naming pagsasama ni Arnold, doon, unti-unti kong naramdaman ang lungkot. 7 taon na, Miss Kay, pero wala pa rin kaming anak. Noong unang taon naman, aktibo siya sa kama. May oras pa rin siya para sa akin. Pero nang 2 taon, at habang tumatagal, unti-unti siyang nanlamig pagdating sa kama. Dahil sa sobrang busy niya sa trabaho, palaging wala, palaging pagod. Madalas rin na gabi siya kung umuwi. Minsan inaabot pa ng madaling araw. May mga pagkakataon pa nga na hindi talaga siya nakakauwi. Nakakapagod ding umintindi. Kaya naman ibinuhos ko noon ang oras ko at lakas sa negosyo ko. Inisip ko na ganito siguro talaga. Lalo't doktor siya, tagasalba ng buhay. Pero nang dumating si Marcelo, nag-iba ang takbo ng bawat araw ko. Isang gabi, habang inaayos ko ang schedule ko para sa kinabukasan, narinig ko ang boses niya. Ma'am Christine, anong oras po pala tayo aalis bukas? Tanong niya. Baka kahit mga 9:00 na lang, Marcelo. After natin mag-breakfast. Sagot ko naman. Kinabukasan, gumising ako ng 7:00 ng umaga. Wala na si Arnold, o baka nga hindi pa talaga siya umuwi. Sanay na rin naman ako sa ganoon. Hindi na ako nagtanong pa. Bumaba ako ng bahay at doon ko nakita si Marcelo sa labas, abala sa pagpupunas ng sasakyan. Doon ko siya napagmasdan. Sa liwanag ng umaga, kita ko ang katawan niya. Ang tikas ng tindig. Hindi ko lang alam kung bakit noon ko yun napansin bigla. Nung makita niya ako, tumigil siya at ngumiti. Magandang umaga ho, Ma'am Christine. Bati niya.
Good morning din, Marcelo. Si sir mo ba umuwi? Opo ma'am, kanina. Sagot niya. Pero umalis din agad nung may tumawag sa cellphone niya Ganun ba? Sagot ko. Sandaling katahimikan ang namagitan sa amin. O siya, nag-almusal ka na ba? Dagdag ko. Opo ma'am, sabay-sabay na kaming kumain nila Aling Mir na kanina. Tumango naman ako. O sige, hintayin mo na lang ako. Bibilisan ko na lang para hindi tayo matraffic. Sige po ma'am, sagot niya. Pumasok na ako ulit ng bahay para maghanda. Habang nagbibihis ako, hindi ko maiwasang isipin ang simpleng tagpong yon. Wala namang kakaiba. Wala namang mali siya. Pero bakit parang masaya ako? Isang pakiramdam na matagal ko nang hindi nararamdaman sa asawa ko. Nang makasakay na ako sa sasakyan, umalis na rin kami agad. Tahimik lang kami buong biyahe. Pero sa bawat sulyap niya sa salamin, para bang unti-unti na may nabubuong tensyon. Hindi ko namalayan kung kailan nagsimulang magbago ang lahat sa pagitan namin ni Marcelo. Parang ulan lang yon, na dahan-dahang pumapatak hanggang sa hindi mo namalayan, nabasa ka na. Araw-araw kaming magkasama, araw-araw na nagkakakwentuhan. Sa una, puro trabaho lang ang usapan, mga branch ng restaurant ko, mga schedule ko. Pero habang tumatagal, pumapasok na ang mas personal na kwentuhan namin. Kumusta ho kayo ma'am? Mukhang pagod po kayo ngayon Madalas niyang tinatanong kapag traffic. Gumingiti lang ako. Ganun talaga, Marcelo. Siya nga pala, ikaw, kumustang pamilya mo? Okay lang naman ma'am. Naiintindihan naman ang misis ko kung bakit hindi ako madalas nakakauwi. Alam kong may hangganan kami. Amo ako, driver ko siya. May asawa ako, may pamilya siya. Pero kahit alam ko yon, unti-unti, hindi ko napigilan ang sarili kong maging komportable sa kanya. May mga araw na nagtatawanan kami sa mga simpleng biruan lang. Napapansin ko rin na kabisado na niya ang mga gusto ko. Kung kailan ayoko ng kausap, kung kailan kailangan ko ng katahimikan. Isang beses, bigla siyang nagsalita habang pauwi kami. Siya nga pala, Ma'am Christine, okay lang po ba kayo? Napatingin ako sa salamin. Bakit mo naman naitanong? Parang kanina pa ho kayo tahimik Hindi kayo nakikipagkwentuhan. Naninibago lang ako. Hindi ko alam kung bakit, pero doon ako napabuntong hininga. Ngumiti lang ako sa kanya. Hindi na siya nagtanong pa pagkatapos noon, pero ramdam ko pa rin ang presensya niya. Patingin-tingin siya sa rearview mirror. Samantalang si Arnold, palayo ng palayo. Hanggang sa dumating noon yung araw ng anniversary namin. 8 taon. Hindi ko inaasahan ang engrandong selebrasyon. Isang dinner lang sana. Isang gabi lang na magkasama kami. Pero hindi nangyari. Nag-text ako sa kanya umaga pa lang. Happy anniversary, Han. Walang reply. Nag-text ako ng tanghali. Hindi ba tayo magdi-dinner mamaya? Wala pa rin. Bandang 11:00 ng gabi. Wala pa rin si Arnold pag uwi namin noon ni Marcelo. Dismayado ako noon. Pero kahit masakit, pinilit kong ngumiti. Tahimik ng bahay. Tulog ng mga kasama namin. Napabuntong hininga ko noon. Hindi ko alam kung galit ba ang mararamdaman ko o lungkot. Pero siguro pareho. Tumayo ako noon, lumabas ng kwarto naming mag-asawa. Nakita ko si Marcelo sa labas, nakaupo sa gilid. Marcelo, tawag ko. Agad naman siyang tumayo. Yes, ma'am. Hindi ako makatulog. Samahan mo ko. Gusto mong uminom? Tanong ko. Kitang-kita ko na nagulat siya. Ma'am, okay lang po ba? Ngayon lang. Ayokong mag-isa. Putol ko. Nag-alinlangan pa siya sandali pero tumango rin. Sige po ma'am. Nilagay ko ang bote ng alak sa mesa, naglagay ng 2 baso. Umupo ako sa tabi niya. Tahimik kami sa umpisa. Pero ramdam ko na ang init ng presensya niya. Sandali lang ho, Ma'am Christine.
Anya na dahan-dahang hinahawakan ng kamay ko at bahagyang lumapit sa akin habang inaabot ang baso. Tumingin ako sa kanya. Konti lang ho ang inumin ninyo, baka humalasing kayo eh. Ayos lang Marcelo, ano ka ba? Kaya nga kita niyaya, di ba? Para magpakalasing. Hinawakan ko rin ang kamay niya, tapos ngumiti. Salamat sa pagsama. Hindi ka ba nagtataka kung bakit hindi umuwi ngayon ng sermo? Tanong ko matapos kong inumin ang unang lagok. Hindi siya sumagot agad. Hindi ko po alam, ma'am. Pero sa dalas kong ipag-drive si sir noon, alam kong sobrang busy niya talaga. Napangiti ako ng mapait. Alam mo, anniversary namin ngayon. Napatingin siya sa akin. Hindi po siya... Hindi. Sagot ko agad. Wala siya. Hindi siya umuwi. Hindi ko alam kung nakalimutan niya o hindi niya naalala o sadyang busy siya. O minumulit ako hanggang sa hindi ko na malaya na napaparami na ang inom ko. Pagod na ako, Marcelo. Pagod na akong maghintay sa kanya. Hindi ko alam kung dahil ba yun sa alak o sa bugsunan ng damdamin ko. Pero maya-maya, naramdaman ko ang kamay niya. Hindi ko maiwasang makaramdam ng init noon. Ang bawat titig niya, ang bawat bahagyang paghawak niya ng kamay ko ay nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Paulit-ulit kaming nagkakatinginan at sa bawat sulyap, naglalapit kaming dalawa. Hindi na ito simpleng amo lamang at tauhan. May kakaibang init sa bawat galaw at sa bawat paglalapit o pagkakadikit ng katawan namin. Hindi rin sinasadya, ang mga hita namin ay nagdidikit sa may sofa at ramdam na ramdam ko ang init ng balat niya. Dahan-dahan niyang hinalikan ang palad ko noon at hindi ko pinigilan ang sarili ko. Siguro, parehas na kaming lasing at parehas ng wala sa sarili. Babae ako na kulang sa kalinga ng asawa at siya'y lalaki lang na matagal nalayo sa kanyang asawa. Gusto mo bang umupo pa ng mas malapit, ma'am? Tanong niya na halatang may lambing sa boses. Tumango ako. Hindi ko na iniwasan pa. Bagya akong sumandal sa kanya. Ang init ng katawan niya, ang hininga niya, ang titig niya ay nagdulot ng kakaibang kilig at tensyon. Napapapikit ako. Sa huling tungga sa alak, doon na ako tuluyang nawala sa sarili ko, Miss Kay. Hinata ko siya sa kama naming mag-asawa. At sa anniversary namin ni Arnold, binigay ko ang sarili ko sa ibang lalaki. Pagpasok namin sa loob ng kwarto, bigla pa akong napahinto. Parang sabay naming naramdaman ang bigat ng sandaling yun. Nagkatinginan pa kami. Marcelo, sabi ko na nanginginig ang boses. Ma'am Christine, sagot niya. Nagkatitigan kami at nagsusukatan ng tingin. At sa halip na umatras, doon na ako bumigay. Sa isang yakap na matagal ko nang hinahanap. Isang yakap na punong-puno ng lungkot, pangungulila at kahinaan. At nung gabing yon, sa loob ng kwartong yon, na matagal nang tahimik, may isang linyang tuluyang nabura. At doon nagsimula ang kasalanan ko. Tila ako sabik na sabik noon. Sa bagay, matagal na rin yata ang huling beses na may nangyari sa amin ng asawa ko. Hindi ko na nga matandaan kung kailan. Sa puntong yun, pinikit ko ang mata ko. Sinigaw ang pangalan ni Marcelo at sinulit ang buong magdamag. Ang unang gabi na pinili kong magkasala kay Arnold. Akala ko pagkatapos noon okay na. Akala ko hindi na ako magkakamali pa ulit. Na kaya kong itago, kalimutan at ibaon na lamang yun sa limot. Isang karanasan na hindi ko makakalimutan. Pero mali ako. Dahil pagkatapos ng gabing yun, nagbago ang mundo ko. Nagkaroon ng kulay ang buhay ko. Nagkaroon ng thrill. Kinabukasan maaga pa akong nagising. Masakit ang ulo ko. Hindi ko alam kung dahil sa alak o sa konsensya. Wala pa rin baka si Arnold. Wala pa rin akong natanggap na mensahe. Normal na araw lang para sa kanya. Pero para sa akin, hindi na. Pagbaba ko ng hagdan, nandun si Marcelo.
Nakatayo sa sala at halatang aligaga. Nang magtama ang mga mata namin, pareho kaming napatigil. Ma'am Christine. Mahina niyang bati. Good morning. Sagot ko na lamang na pilit pinatatag ang boses. Para bang may gustong sabihin ng bawat isa sa amin pero walang gustong mauna. Kung gusto niyo ho sabi niya sa huli, pwede po ako magpalipat. Napatingin ako sa kanya noon. Bakit naman? Para po hindi maging komplikado, ma'am. Nakakahiya ho sa inyo. Sa nangyari. Doon ko naramdaman ang kirot sa dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit pero ayokong mangyari yon. Marcelo, hindi naman kailangan Ikaw na nga lang itong nakakaintindi sa akin. Bigla ka pang aalis. Tumango siya. Sige ho, ma'am. Lumipas pa ang ilang linggo, paulit-ulit na ang ganitong tagpo. Sa kusina, sa sala, o kung hindi naman sa sasakyan. Lahat ng sandali ay nagiging pagkakataon namin ni Marcelo para gumawa ng kasalanan. Ang bawat hawak ko sa kanya, ang bawat pagtitig niya, at ang bawat halik niya ay paulit-ulit na nagpapalakas sa akin. Unti-unti hindi ko na iniwasan ang sarili ko. Unti-unti, nakadepende na ako sa kanya. Hanggang sa dumating ang birthday ko noon, Miss Kay. Inasahan kong uuwi si Arnold ng maaga. Pero sabi niya, may operation siya sa ospital, baka hindi raw siya makauwi. Nag-promise siya, babawi siya. Pero ayoko nang maniwala. Pagod na ako sa 8 taong paghihintay na paulit-ulit na lang. Kaya nagpasya ako. Umalis ako at niyaya ko si Marcelong ipag-drive ako dahil may pupuntahan kami ng 3 araw. Sa Baguio, Miss Kay. Sa 3 araw na bakasyon namin, sinulit ko ang sandaling kasama siya. Sa 3 araw na iyon, paulit-ulit ang nangyari. Sa Airbnb kung saan kami pansamantalang tumuloy, paulit-ulit na may nangyari sa amin na para bang kami ang tunay na mag-asawa. Ang bawat galaw niya, bawat halik, bawat paglapit ay nagdulot ng init na matagal ko nang hinahanap. Hindi ko na inisip ang asawa ko. Hindi ko na rin inisip ang tama o mali. Ang mahalaga, magkasama kami. Sa huling gabi ng bakasyon, dahan-dahan niyang hinawakan ang balikat ko. Hindi ko siya iniwasan at tagtagpo ang aming labi. Isang halik na hindi ko na yata kayang makalimutan pa. Pagbalik sa bahay, pagkatapos ng ilang araw, hinanap ako ni Arnold. Tinanong niya kung saan ako nagpunta. Sabi ko, nagbakasyon lang. Lumanghap ng sariwang hangin. Hindi siya naghinala sa amin ni Marcelo. Para sa kanya, driver ko lang siya kaya't natural na kasama ko siya kahit saan. May dala siya ng bulaklak para sa akin. Malawak ang ngiti. Akala niya nakalimutan ko na, pero until now, nagtatampo pa rin ako. Pero hindi ko alam, Miss Kay. Unti-unti kong na-realize, wala na akong nararamdaman para sa asawa ko. Ang init at lambing. Ang alaga ni Marcelo ang bumubuo na ng mundo ko ngayon. Kinagabihan, sa wakas, may nangyari sa amin ni Arnold. Sabi niya mahal niya ako. Humihingi siya ng sorry sa akin sa lahat ng oras na wala siya. Sa mga nasayang. Pero wala akong maramdaman. Kung noon siguro marahil mananabik ako. Pero ngayon, hindi na. Dahil may ibang hinahanap na ang katawan ko. Nung makatulog si Arnold, daan-daan akong lumabas at pumunta sa kwartong tinutuluyan ni Marcelo. Sa ilalim ng kadiliman, naganap muli ang lahat. May nangyari sa aming dalawa. At sa bawat sandali na may nangyayari sa amin, pakiramdam ko bumabalik ang pagiging babae ko. 37 na ako, Miss Kay. Hindi na ako bumabata. Sa bahay na natiling malamig ang lahat. Sa pagitan namin ni Arnold. Para na lamang kaming dalawang estrangherong nagsasama na lang sa isang bubong. At alam ko, ramdam niya ang pagbabago ko. Minsan habang naghahapunan kami, bigla siyang nagsalita. May meeting nga pala ako mamaya, baka hindi ako makauwi. Sabi niya na hindi man lang tumitingin. Tumango lang ako. Sige. Wala nang lambingan. Wala nang tanong kung kumusta ang araw ko. At sa
nangyayaring yun, mas lalo kong naramdaman kung bakit ako napadpad sa ganitong sitwasyon. Kay Marcelo, naroon ang mga tanong na gusto kong marinig. Kumain ka na ba? Pagod ka yata ngayon. May problema ba? Mga simpleng salita lamang pero sapat para punan ang mga puwang sa puso ko. At habang tumatagal, mas nagiging delikado ang mga sandali. May mga pagkakataong bigla kaming titigil kapag may dumadaan. May mga gabing muntik pa nga kaming makita ni Aling Maring. At sa bawat muntika na yon, lalong bumibilis ang tibok ng puso ko. Mama, sabi niya minsan habang pauwi kami, baka kailangan na nating tumigil. Baka kasi mapahamak kayo. Napatingin ako sa kanya. Gusto mo na ba? Hindi naman siya sumagot. Huminga siya ng malalim. Hindi ko alam eh. At doon ko na-realize, hindi lang ako ang nahuhulog. Pati siya. Hanggang sa isang umaga, nagising na lamang ako na may kakaiba akong nararamdaman. Hindi ito pagod. Para bang may mali o may nagbago. Ilang araw na akong nahihilo, nasusuka. Hindi naman to stress. O baka naman pagod lang ako sa trabaho. Pero may isang gabi na hindi na ako nakatiis. Nasa banyo ako noon, nakatitig sa maliit na test na nasa kamay ko. Parang humintong oras nung lumabas ang 2 guhit. Nalambot ang tuhod ko noon. Napaupo ako sa may kama. Hindi ko alam kung iiyak ba ako o tatawa. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o matutuwa. Pero isang bagay ang malinaw noon, miski. Buntis po ako. At sa edad kong ito, matagal akong natatakot o matagal akong natakot na baka hindi na ako magkaanak pa. Dahil sa ilang taon kaming kasal ni Arnold, hindi kami nakabuo. At ngayon dumating to, pero hindi sa paraan na inaasahan ko. Dahil hindi sa asawa ko ang pinagbubuntis ko. Kinabukasan, hindi ako mapakali. Sa sasakyan, tahimik lamang ako. Napansin yun agad ni Marcelo. Christine, may sakit ka ba? Tanong niya. Huminga ako ng malalim. Marcelo, kailangan nating mag-usap. Itinabi niya ang sasakyan sa isang tahimik na lugar. Pinatay ang makina. Buntis ako. Diretsong sabi ko, walang palikoy-likoy. Parang nabingi nga siya eh. Ano ho? Buntis ako. Ulit ko na nanginginig ang boses. Ilang segundo siyang walang imik. Tinititigan lang niya ako. Tapos bigla siyang napahawak sa ulo niya. Ma'am, ako ho ba? Mahina niyang sabi. Tumango ako. Oo naman. Ikaw. Akala ko matatakot siya. Akala ko magagalit siya pero sa halip, nakita ko ang kakaibang liwanag sa mga mata niya. Halo-halo, gulat, saya. Takot dahil may pamilya rin siya. Napaluhan na ako nun. Masaya ako, Maricelo. Totoo yun. Masayang-masaya ako. Dahil pangarap ko to. Hindi naman kayo nag-iisa. Kasama niyo rin ako. Sagot niya. Pero alam naming pareho, hindi ganoon kasimple ang lahat. Dahil may asawa ako, may pamilya din siya, at may isang batang paparating na wala namang kasalanan sa lahat ng nangyari. Sa gabing yun, nakahiga ako sa kama, nakatingin sa kisame. Katabi ko si Arnold na mahimbing na ang tulog. Hindi niya alam ang nasa loob ko. May lihim na unti-unting lumalaki. Isang lihim na bunga ng pagkakamali, ng kasalanan. Kaya ngayon heto ako, naguguluhan pero masaya, natatakot. Kaya nga nandito ako at nagkukwento sa inyo. Lumipas pang araw. Halos yun lamang ang laman ng isip ko. Kung ano ba ang dapat kong gawin. Dahil hindi ko to pwedeng isikreto sa asawa ko. Hanggang isang araw din noon, nakapagpasya ko. Isang gabi, hinintay kong umuwi si Arnold. Mga bandang 10:00 na rin siyang nakauwi noon. Nang makaupo kami sa sala, doon ko sinabi ang totoo. Walang palikoy-likoy. Buntis ako, Arnold.
Diretsong sabi ko. Natahimik siya bigla. Kita ko ang gulat sa mukha niya. Hindi ko na hinintay ang tanong. Pero hindi sa'yo. Dagdag ko agad. Alam kong masakit. Pero kailangan kong maging tapat sa'yo, Arnold. Matagal siyang hindi nagsalita. Nakakunot ang noo niya. At nung sa wakas ay tumingin siya sa akin, mabigat ang boses niyang nagsalita. Sigurado ka ba? O niloloko mo lang ako? Tanong niya. Tumango ako. Sigurado ako. Hindi sa'yo to. Arnold, matanda na ako. Matagal ko nang gustong maging ina. Kung hindi mo kayang tanggapin ang batang to, maiintindihan ko. Walang sigawang nangyari. Wala ring sisihan, walang sumbatan. Pareho naming alam na matagal na kaming malayo sa isa't isa. Hindi lang ngayon, kundi matagal na. Kailangan nating tapusin to ng maayos. Sagot ko. At doon sa isang iglap, naghiwalay kami. Hindi bilang magkaaway, kundi bilang dalawang taong umamin na may mga bagay na hindi na kayang ayusin pa. Maayos ang usapan, maayos ang desisyon. Sa huli, pinili ko pong panindigan ang buhay na nasa sinapupunan ko, Miss Kay. Hindi dahil sa kasalanan, hindi dahil sa nagmahal ako ng iba, kundi dahil gusto ko rin talagang maging ina. At doon nagtapos ang relasyon naming mag-asawa. At kami ni Marcelo, nagpasya rin kaming itigil na. Una ayoko, dahil hindi ko kaya. Pero ayoko namang pati pamilya niya ay masira pa. Kaya naman umalis siya bilang driver ko. At hindi ko na alam kung anong balita sa kanya ngayon. Basta ako, masayang masaya ako na nagdadalang tao na ako sa wakas. Actually, Miss Kay, 6 months na po ang tiyan ko ngayong binabahagi ko ang kwentong to sa channel ninyo. Natutuwa naman ako dahil sa kabila ng kasalanan ko ay hindi bad karma ang dumating. Dahil para sa akin, biyaya ang anak ko. At masayang masaya ko ngayon. Huwag po kayong mag-alala dahil ngayon masaya rin si Arnold. Dahil balita ko, may girlfriend itong isa ring doktora. Kahit ito po, ang kwento ng aking buhay, Miss Kay. Maraming salamat po sa pag-ere ng istoryang to. Hindi ko alam kung magkakaroon pa ba ako ng karelasyon soon, pero sa ngayon hindi na ako umaasa. Ang mahalaga ngayon ay mapalaki ko ng maayos ang batang dinadala ko. Thank you so much and God bless po sa inyong lahat.